Ipinanganak ang anak na lalaki ni Isaias. Ikawalong kabanata. Sinabi ng Panginoon sa akin, kumuha ka ng isang malapad na sulatan, at isulat mo ang mga katagang ito. Maher-shalal-Hash-baz. Kumuha ako ng 2 mapagkakatiwalaang saksi na magpapatunay na isinulat ko nga ito. Sila ay sina Uraya na pari at Zacarias na anak ni Jeberekia. Pagkatapos, sumiping ako sa aking asawa. Hindi nagtagal, naglihis siya at nanganak ng lalaki. Sinabi ng Panginoon sa akin, pangalanan mo siyang Maher-shalal-Hash-baz, bago matutong tumawag ang bata ng tatay o nanay. Ang kayamanan ng Damascus at ang mga sinamsam ng Samaria ay kukunin ng hari ng Assyria. Sinabi pa ng Panginoon sa akin, dahil sa tinanggihan ng mga taong ito ang tubig ng Shiloah na umaagos ng banayad, at natutuwa sila kay Haring Rezin at Haring Peka, ipapasalakay ko sila sa hari ng Assyria at sa mga sundalo nito na parang ilog ng Euphrates, na bumabaha at umaapaw sa kanyang mga pampang. Dadagsa sila sa Huda gaya ng baha, na ang tubig ay tumataas hanggang leeg at umaapaw sa buong lupain. Pero kasama namin ang Diyos, kayong mga bansa, kahit na magsama-sama kayo, magkakawatak-watak pa rin kayo. Makinig kayong mga nasa malayo, kahit na maghanda pa kayo sa pakikipagdigma, matatalo pa rin kayo. Anuman ang binabalak ninyo laban sa amin ay hindi magtatagumpay, dahil kasama namin ang Diyos. Panawagan ng pagtitiwala sa Diyos. Mariin akong binalaan ng Panginoon na huwag kong gagayahin ang pamamaraan ng mga kababayan ko. Sinabi rin niya, huwag kayong makikipag-isa sa ibang mga bansa, katulad ng ginagawa ng iba. Huwag kayong matatakot sa kinakatakutan nila, at huwag kayong kabahan. Ako ang Panginoong makapangyarihan ay dapat ninyong kilalaning banal. Ako ang dapat ninyong katakutan. Ako ang magiging kanlungan ninyo. Pero sa mga taga-Israel at taga-Huda, katulad ako ng isang batong naging katitisuran sa mga tao, at nakakapagpadapa sa kanila. At para sa mga taga-Jerusalem, para akong isang bitag. Marami sa kanila ang matitisod, madadapa at mapapahamak. Masisilaw sila at mahuhuli. Kayong mga tagasunod ko, ingatan ninyo ang mga aral ko. Magtitiwala ako sa Panginoon, kahit na tinalikuran niya ang lahi ni Jacob. Sa kanya ako aasa. Ako at ang mga anak kong ibinigay ng Panginoon ay mga palatandaan para sa Israel mula sa Panginoong makapangyarihan na nakatira sa bundok ng Zion. Kapag may mga nagsasabi sa inyong humingi kayo ng mensahe mula sa mga patay sa pamamagitan ng mga mangkukulam at mga espiritistang bumubulong-bulong, huwag ninyong gagawin iyon. Hindi ba dapat sa Diyos kayo humingi ng mensahe? Bakit sa mga patay kayo nagtatanong tungkol sa mga buhay? Ang kautusan at katuruan ng Panginoon ang dapat ninyong pakinggan. Kapag may mga nagsasabi ng mga bagay na salungat sa mga itinuturo ng Panginoon, nadidiliman pa ang pag-iisip ng mga taong iyon. Lalakad sila na pagod at gutom, at dahil sa gutom, magagalit sila at susumpain ang hari nila at ang kanilang Diyos. Tumingalaman sila sa langit o tumingin sa lupa, wala silang makikita kundi kahirapan at kadiliman. At doon sila dadalhin sa matinding kadiliman.